Sunday, diniscuss natin yung message in the area of the fruit of the Spirit, specifically sa peace. At ito yung conclusion natin na no God, no peace. Pag wala ang Diyos, dahil dito nagsisimula lahat at hindi mo malalaman, hindi mo maiintindihan, and you will never experience the peace of God unless you have Christ. That is why if you know God, you will know peace. If you have more of God, you will have more of peace. And if you want to really experience peace on a daily basis, you have to be intimate with the Lord 24/7. Because 24/7 of God means 24/7 of peace. Why? Because God is our Jehovah Shalom. He is our peace. So this morning, patuloy nating pag-usapan yung fruit of the Spirit. And this morning, our topic will be in the area of patience. Patience. Let's bow down our heads first and let us pray. Father in heaven, our God, our Lord, our Master, we praise you and thank you for this wonderful day again. Napakagandang pagkakataon, panahon na ibinigay mo po sa amin upang kami po ay magkaisa sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ka, sambahin, pasalamatan for everything that you have done. Lord, we bless you and we honor you. We commit and dedicate this time together, Lord. We pray for the empowerment that comes from you, wisdom, insight, understanding. And we pray that the Holy Spirit will truly teach us, Lord, things that we needed to learn from you, from your word, especially in the area of patience. Lord, we thank you, Lord, for each one joining us, Lord, in this online service. We pray na ikaw, Panginoon, ang mag-reach out sa bawat isa at mangusap sa bawat puso. Lalo na, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, we dedicate, Lord, this time together to you. Be glorified. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So mga kapatid, balikan po natin yung ating text sa Galatians chapter 5 na sinasabi, the fruit of the Spirit. Remember, at pabalik-balik nating sinasabi na ito po ay working ng Panginoon through the Holy Spirit, through His Spirit that is in us. That is why, if you are not yet born again, talagang there is no way na ito ay ma-experience mo dahil ito po ay bunga ng Espiritu. The Spirit of God na siyang nananahan sa bawat puso ng isang mananampalataya. So tapos na po tayo sa tatlong area, in the area of love, joy, and peace. Now this morning, we will discuss the fourth one, which is patience. At ito po ay napakadakilang katotohanan na makikita natin dito na ang bawat anak ng Diyos ay dapat kakitaan ng patience. God wants us to be patient with one another and with other people and most especially with circumstances in life. Sabi po niya sa Colossus 3:12, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis, or mapagpasensya. Sabi niya sa English, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So ito pong mapagtiis o mapagpasensya ay isa sa mga kalidad na kailangang kinakarakterize ng buhay natin, especially in our dealings with other people. So napakalaga dahil ito po ay hinahanap ng Diyos para sa kanyang mga anak dahil ito po ay bunga ng Espiritu. Is one of the hallmarks ng isang totoong anak ng Diyos na isa nasa buhay, ang tunay na buhay Kristiyano as we continue to pursue and imitate the Lord Jesus Christ in our lives. So i-define natin ang patience. Sabi po dito, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. So ito po siya ay quality of self-restraint or not giving away to anger. Lalong-lalo na sa mga sitwasyon na naproprovoke tayo. Madali tayong magalit. Actually, ang opposite po nito ay resentment, revenge, or wrath. No?
So ang tanong, kung mayroon bang tao nakagawa sa atin ng hindi maganda, hindi tama, lalo na pag ito ay nakakasakit, paano ba tayo nagre-respond? Nagre-respond ba tayo with patience? Or nagre-respond tayo with anger? With hatred? Or malimit, naiinis po tayo? So dapat, sabi ng salita ng Diyos, i-apply po natin yung patience. At ito po yung mga synonyms niya, mga kaakibat, katulad na mga terms, mga words, forbearance, tolerance. Of course, sin will not be tolerated, but kailangan mong i-apply in the way you are relating with your brothers and sisters and even other people. No? So restraint, fortitude, calmness, mayroong inner peace, stillness, composure. So even if provocative na yung situation, nakakainis na yung situation, compose ka pa rin. No? Long suffering. You are willing to suffer for long. Okay? Long-tempered. Okay? So yun yung mga other terms na kasama doon sa patience. Another definition is the ability to accept delay or disappointment graciously. So tanong ulit, how do you deal with delay or disappointment? Of course, lahat po tayo may mga experiences na tayo regarding yung paghihintay. At minsan dito nasusubok. No? Pag example, meron kang appointment, meron kang hinihintay, na delay, na late, matagal, naiinis ka. Lalo na kapag ikaw ay choleric in temperament. No? Usually mga choleric talagang ahead of time, on time sila, at kapag ikaw ay na-delay, na late, talagang naiinis sila. So sa iba, yung application ng patience ay napakahirap. Yet patience is our ability to accept it without becoming upset. Okay? Tingnan mo tong verse na to sa James 5:7, sabi ng Word of God, "Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting." Sabihin mo sa katabi mo, patiently waiting. Okay? So kagaya ng isang farmer na siya ay nagtanim at talagang maghintay siya ng tamang panahon para sa harvest. At ito ay kailangang magtiis, kailangang magpasensya. You need to be patient. Hindi mo pwedeng i-shortcut yung process. And malimit in our experiences, even in our walk with the Lord, may mga pinagdarasal tayo, at medyo matagal yung answer ng Panginoon at dinidelay ng Panginoon because God is sovereign. Siyang nakakaalam, perfect ang kanyang timing, perfect ang kanyang kalooban. But for us, sometimes ang ating pagka-understand is delayed ang Panginoon. Delayed yung answer sa prayer. So the tendency is we shortcut the process. May mga panahon na nais nating tulungan ng Panginoon dahil masyadong matagal. Minsan, mayroon kang pinagdadaanan na sitwasyon. Yung iba naman, may karamdaman, may recurring illness, pray siya ng pray at hindi siya gumagaling. And sometimes, nagiging impatient po tayo. Sa mga empleyado, no, tagal ka na sa trabaho, hindi ka na pro-promote. So sometimes, gumagawa ka ng mga bagay-bagay para ma-shortcut yung process na hindi natin naintindihan. God is allowing us to go through the process because He's building in us patience. Like the farmer who patiently waits for the harvest, for the autumn, for the spring rains. No? So kailangan nating maghintay. At lalong-lalo na sa mga kapatiran na nagpray-pray na mga magiging kanilang future lifetime partner, doon talaga masusubok yung patience, no? Ang tagal. Bakit ang tagal sumagot si Lord? No? So patiently waiting. Ibig sabihin, hindi siya passive waiting, but that while we are waiting for the Lord, we are doing something. We are obeying Him wholeheartedly. We are doing the will of God. Hindi yung parang naghihintay ka na, wala ka namang mahintay at wala ka nang ginagawa. Another definition of patience is in its usage in the New Testament, and in the New Testament it is described as godly reaction to a variety of circumstances or situations. No?
Take note of that, no? Maka-Diyos na sagot o reaction sa lahat o sa iba't ibang uri ng pangyayari sa buhay mo, kapatid. No? And of course, there will be thousands situations out there. In your life, kung saan ka ngayon, if you can recall, if you can remember, marami ka ng pinagdaanan sa buhay at marami ka pang pwedeng pagdaanan ng mga situation, circumstances sa buhay mo. At ang reminder sa atin, kailangan nandoon yung godly reaction. Kailangan kakitaan tayo ng godliness dahil ang totoong Kristiyano ay kailangang mapagpasensya. Ang totoong Kristiyano ay kailangang ipakita niya ang banal na pasensya o pagtitiis sa lahat o sa iba't ibang uri ng pagkakataon o mga pangyayari, circumstances na kailangan nire-require yung patience sa buhay ng isang Christian. Ito napagandang verse sa Proverbs, sabi niya, better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. Sa harap ng Panginoon, sa principle ng Diyos, mas pinapahalagahan ng Panginoon ang isang taong mapagtiis, mayroong patience, kaysa isang tao na warrior. Maring sabihin mo, ang daming na-accomplish, ang daming nagawa sa buhay, ang dami niyang na-overcome, ang dami niyang napagdaanan at talagang maaasahan siya. Pero wala siyang patience. Kaya binibigyan ng diin ng Panginoon, importansya ang buhay na mayroong patience because it is something that is being worked out by the Holy Spirit in our hearts. And lastly, at ito yung pinakamagandang definition, a calm endurance based on the certain knowledge that God is in control. The same way with our discussion with love, joy, and peace. We can be at peace in all situations. We can give thanks in all circumstances. No matter what, even those situations na talagang napakahirap tanggapin, napakahirap harapin, napakahirap magpasalamat, kaya nating gawin. Why? Dahil alam natin na ito ay kontrolado ng Diyos lahat. It is in the hands of God. So even those situation na akala natin tayo yung agrabyado, nagkakaroon tayo ng mga negative, no? Na mga karanasan sa buhay, may mga trahedya na nangyayari, may mga situation na sometimes sabi natin, we don't deserve it. And yet, God can make all those things beautiful. Isa yon sa mga inaalaw ni God na mangyari sa buhay natin dahil dinidisenyo tayo ng Panginoon upang magiging kagaya niya. To be in His likeness, to be in His image and likeness. So sa kamay ng Panginoon, lahat ng sitwasyon, kahit na yung mga tingin natin mga pagsubok, mahirap harapin na mga sitwasyon, ito lahat ay gagamitin ng Diyos para sa kapakanan natin, para tayo lumago, para tayo ay matuto, at para tayo talaga ay mamuhay ng buhay na talagang kaaya-aya sa Panginoon. So we cannot just shortcut the processes na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Remember the butterfly, no? Mula sa isang egg, ang process, napakahaba, na hindi mo siya pwedeng i-shortcut dahil maawa ka doon sa butterfly na nabubuo. But if you will shortcut the process, hindi siya po magiging magandang butterfly na makalipad at makasoar on wings. No? The same way with us. And maybe today, kapatid, mayroon kang pinagdadaanan. Always remember that everything, wala pong nakakaligtaan ng Panginoon, walang namimiss ang Panginoon. Lahat ay dumadaan sa kanyang kamay, sa kanyang pahintulot. At kung inaalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, just be patient with the Lord. And just believe, no? Endure. Nandun yung calm endurance because you are practicing patience in your life as you walk with the Lord.
But of course, ito pong character na patience ay mahirap pong i-develop. No? It's difficult to develop. Why? Because first and foremost, it is against our human nature. We are not born patient. No? Parang init sa atin, natural sa atin, common sa atin, na second nature natin na talagang hindi tayo madaling magpasensya. Example, imagine mo yung isang bata, pag yung isang bata na ipinanganak at nagising sa gitna ng gabi o madaling araw at umiiyak siya. Iiyak siya usually, wala siyang pakialam. Isipin ba ng bata na kailangang ako'y mag-behave dahil yung aking mga magulang ay pagod at kailangan nilang matulog, magpahinga? Hindi po ganun yung bata. No? Iyak lang siya ng iyak, wala siyang pakialam because that's his nature. Kailangan niya ng attention, kailangan niya ng care. And sometimes, and all the time, or most of the time, we want it instant. At so pag may nais tayong bagay na dapat gawin o gawin ng isang tao, nais natin ura-urada agad, ginagawa. At pag ito ay hindi nagawa, ay tayo ay nagiging impatient. At ito dahil, of course, first and foremost, because of our sin nature. Tayo po ay pinanganak at nasa sa kasalanan, at it is our nature to be like this. Sabi po ng isang pastor, si Melvin Newland, I cannot think of a virtue that is more desperately needed or harder to produce in our lives than patience. Para bang ito yung pandikit sa lahat ng mga karakteristik na kailangan nating i-develop sa ating buhay. Totoo po yun because of course that's what the Bible teaches us also. Lalong-lalo na because nasa generation na tayo ngayon ng rush generation, no? Sa technology. We are in a technology era where everything is instant. At lahat na, no? Lahat na ng mga bagay na parang gustong gawin ng tao, napakabilis na. Pag nagbayad ka, pag umorder ka, pag meron kang i-process, talagang mabibilis na lahat. Kaya ganito na yung ating upbringing, ito na yung ating exposure. At pag tayo po ay dadaan sa sitwasyon na matitest yung ating patience, tayo po ay nagiging impatient, naiinis na po tayo. Because we want everything in an instant. Yun na po yung ating nakagisnan, yun na po yung ating nakasanayan, especially in our generation. Just a click, and then you will have the result. Meron pong isang istorya ng isang young Christian na nag-desire na matuto sa area of patience as the fruit of the Spirit. Pinuntahan po niya yung kanyang pastor at nirequest niya yung pastor. Sabi niya, Pastor, can you pray for me to have patience? Yes, of course, sabi ng pastor. So nag-pray sila at ganito po yung pinag-pray ng pastor. Sabi niya, Lord, itong kapatid na to, bigyan mo po siya ng problema sa umaga. Lord, pagdating ng tanghali, bigyan mo po siya ng pagsubok. Lord, Pastor, tempa, no. Hindi po yon yung gusto ko. Ang gusto ko ay magkaroon ako ng patience. Sabi ng pastor, yun nga. Dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga mahirap na sitwasyon, ikaw ay matutong magpasensya. Okay? So, the same way with us. Okay? Maybe you are undergoing this time suffering or situation that's pinag-pray mo, Lord, get me out of this. But maybe the Lord is developing in you patience. So be patient up until na si Lord ang gumawa ng daan, paraan, way for you to be out of your circumstances. And you will be in another circumstance where the Lord will continue to strengthen you, to develop you, to be, so that you will produce the fruit of the Spirit in the area of patience. Another
A reason why it is difficult to develop is because of our pride, selfishness, and anger that can choke out the fruit of the Spirit, the fruit of patience. Kaya ang actually, itong patience is directly related to our pride and to our selfishness. We are being impatient most of the time because of pride and selfishness. Oftentimes we are angry, galit po tayo. At nakikita natin ito sa anywhere, sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, sa daan. Ang pinaka-common ngayon itong road rage. No? Maraming mga nag-aaway dahil hindi magbigayan, to the point na kinikitil nila ang buhay ng isang tao in just a matter of maybe 3 seconds or 5 seconds. No, pag nagbigay ka maybe in the traffic, no? Gusto kasi lahat mauna. Gusto lahat siya yung nakakalamang. And so it becomes the source of trouble and conflict most of the time. Pag ikaw ba kapatid ay nag-grocery sa mall, tapos nakita mo na talagang mahaba yung pila doon sa teller, sa cashier. Ikaw yung nakita mo yung nakalinya dyan, mga tauhan mo sa opisina, ikaw si boss. Willing ka bang maghintay at pumila? Kung ikaw si teacher, kung ikaw si president, ikaw si mayor, si mataas na tao, may pangalan. Are you willing to be patient and let those people ahead of you go ahead? Marimit, ginagamit natin yung ating pride, yung ating pagkamasarili sa mga promotions. No? May mga nag-aaway dyan kasi naunahang na-promote. Siya naman yung mas magaling, siya yung mas matagal na sa trabaho. Pero hindi siya yung na-promote yung kanyang kasama. And so kahit na minsan, very close kayo, nagkakaroon tuloy ng hindi magandang relationship because of the issue of patience. At hindi mo mahintay yung tamang panahon ng Panginoon para sa iyo. Remember, brothers and sisters, that in the Lord, there is time for everything. At kung hindi mo panahon, hindi mo panahon. At dapat magtiis ka at patuloy kang manalig sa Panginoon at darating yung panahon mo, kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, baka hindi mo pa panahon. Okay? Ano sabi po sa Ecclesiastes 7:8? And makikita natin dito na napakahalaga po yung patience. The end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Yung pagiging mapagmatiis, mapagpasensya ay kahanga-hanga kaysa mapagmataas. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Another reason why patience is difficult to develop is because we are convinced that because we are already in an era of, sabi ko kanina, rush or instant thing. No? Fast track na lahat. We are already in a rat race society. We are already in a world of fast food and instant noodles. Sino mga mahilig sa noodles dyan? Instant, matter of minutes. Kasi mahirap mag-prepare. Lahat na lang instant. Kaya pag may mga bagay na pinagdadaanan tayo, inaalaw ni God na mangyari sa buhay natin, and somehow, medyo matagal yung process. Medyo akala natin nadidelay yung process. Nagiging impatient tayo. Alam niyo mga kapatid, mayroon nga isang nabasa ko sa internet, mayroong isang church or ministry sa ibang bansa, sa US, na ang kanilang ina-advertise ay 22 minutes worship service. Ganong kabilis. At sinisigurado nila that within 22 minutes, out ka na doon sa church. Gano'ng kahaba ang mensahe? 8 minutes. Okay, na? So pagpasensyahan nyo na po kung ako ay lampas sa 8 minutes most of the time. Okay? Hindi naman tayo nagmamadali at saka dinidevelop natin yung patience. Hindi naman masyadong mahaba. Okay?
In fact, in the survey sa internet, ito na po yung lumabas ngayon. Recent survey ito siya, na yung ating ability to be patient with situation ay on the average of 3 seconds. Ito yung sabi sa survey. No? Pag ikaw daw ay gumagamit ng internet at mayroon kang gustong panoorin na video, pag yung medyo mabagal yung signal mo, anong tawag niya? Buffering ba yung tawag niya? Mayroong umiikot na bilog. Average daw 3 seconds ang tagal ng paghihintay. 3 seconds. Pag hindi lumabas yung gusto mong panoorin, kahit gustong-gusto mo yon, lumilipat ka na ng channel. So kung nagkataon man minsan na itong ating pag-broadcast ng ating online service ay medyo nadidelay, sana pagkatapos ng 3 seconds, nandiyan ka pa rin, kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lilipat. Magtiis ka at hintayin mo na bumalik yung tamang signal. Okay? So, ito po, no? We are already in that era. That's why kailangan natin mag-adjust, kailangan natin maging wise, at hindi necessarily mag-conform to the pattern of the world. Lastly, dahil convinced na tayo na impatience is a virtue, na we think it is good, especially, gina-justify natin. Example, nagagawa mo naman yung anong dapat gawin. No? Sobra-sobra pa yung na-accomplish mo. Even if you are impatient with people, impatient with situation, no? Masyado kang choleric at gusto mo talagang magawa agad. No? But again and again, brothers and sisters, the Bible teaches us that we really need to develop patience in our lives. Why? Ito po yung patunay na tayo po ay in a relationship with the Lord. We are intimate with Christ. Ano po yung sabi, tinuturo sa atin ng Biblia? Proverbs 14:29, ang mapagpasensya ay masigit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. A patient man has great understanding, but a quick-tempered man displays fully. Proverbs 15:18, ang taong mainitin ang ulo ay nagpasimula ng gulo. Ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. You comes the quarrel. But a hot-tempered man stirs up dissension. Pag impatient ka, masyado kang super choleric, paano kung naging partner mo, naging kasama mo sa opisina, sa bahay, sa grupo ay mga phlegmatic? Kasi opposite yun, no? Yung phlegmatic, marka-marka, one at a time. Yung choleric naman, napaka-bilis. There is always the tendency for you to be impatient with people, impatient with processes, with circumstances. But take note, since we have the Holy Spirit already in us, hindi na siya nagdepende either you are temperamental. The basis now is through the presence of the Holy Spirit. So ang tawag na sa'yo ngayon, pag ikaw ay totoong anak ng Diyos, ay mayroon ka ng tinatawag na Spirit-filled temperament. So hindi na based on you are choleric, you are phlegmatic, you are melancholic, or you are sanguine. It is now based on how you are allowing the Holy Spirit to work in your heart, in your life. Especially in those areas where kailangan talagang baguhin ng Panginoon sa buhay mo. Kailangang ipaubaya mo sa Panginoon, isurrender mo sa Diyos lahat. Another verse in Ephesians, sabi niya, mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Okay? Mayroong patience na pinapractice natin. And the early believers, there is a warning, sabi niya sa Hebrews 6:12, we do not want you to become lazy, but imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Remember Abraham, who waited patiently for the promise of God? On the average, I think, 25 years bago natupad yung pangako ng Diyos, naghintay siya. And because of that, and of course sa kanyang pananampalataya, siya ay tinawag na ama ng mga mananampalataya. And it was accredited to him as righteousness. Si Noah,
no? Who built an ark for 100 years, waiting patiently for people to repent. Si David, bago binigay na sa kanya ang trono, hinintay niya, hindi siya nagmadali. And he waited for years before the perfect timing of God. And so the Bible teaches, marami pa mga kapatid, mga verses in the Bible, chapters in the Bible, na nag-i-exhort po sa atin, nag-i-instruct po sa atin bilang mga anak ng Diyos, na kailangang i-develop natin itong karakter na to sa ating buhay. Kailangang kakitaan tayo ng patience because this is what the Holy Spirit is working in us, na kailangan nating ipakita sa mundo. Now, let's look at the patience of God. Of course, God is always our perfect model. Sabi niya sa 2 Peter 3 verse 9, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand is slowness." Bakit ang tagal? Bakit hindi pa bumalik si Lord? Bakit hindi pa i-judge sa mundo? He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So sa napakahabang panahon, God has exercised patience toward you and me. He has not treated us as our sins deserve. So in spite of sa ating mga kasalanan, sa ating rebellion, sa ating disobedience against Him, He continued to show kindness to us. Every day, naghihintay siya, kapatid, for people to repent and come to Him. Magsisi sa kanyang mga kasalanan. That is why kung kasama ka ngayon at nanonood ka, nakikinig ka sa mensaheng ito, kapatid, at sa palagay mo ay wala ka pang tamang ugnayan sa Panginoon, ito na yung panahon, kapatid. God is patient with you. He's waiting for you for a long, long time because ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na ikaw ay magdusa. Take note that there is judgment coming. And with all the happenings today in the world, it's already very clear. Maliwanag pa sa sikat ng araw, kapatid, na walang mahalaga sa mundong ito kundi yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Because yun lang yung bagay na mananatili pagdating ng panahon. That is why kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. If you need to repent, to turn away from your old life, from your life of sin, ito yung pagkakataon, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, talikuran mo yung buhay mo na hindi ka aya-aya sa Diyos, buksan mo ang puso mo, ang buhay mo, at hayaan mo ang Diyos na siyang manahan sa puso mo, sa buhay mo, tanggapin mo siya. Sumampalataya ka sa Kanya ng buong buo, yung totoong pagsampalataya. It is not just based on your religion. It is not just based on your good work. It is not just based on your accomplishment or your education at mga bagay, magagandang bagay na gagawa mo sa buhay, kundi sa pamamagitan lang ng totoong pagsampalataya sa Panginoon Jesus, totoong pagsisisi sa kasalanan. Ang totoong pagsisisi ay hindi yung humingi ka ng tawad, bukas gagawin mo ulit, kundi tatalikuran mo yung dati mong buhay at mamuhay ka na totoong sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Gawin mo ito ng buong puso mo, gawin mo ito ng sincerely deep in your heart because ito yung salita ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya ginajudge ang mundo, hinuhusgahan ang mundo? Dahil hinihintay niya araw-araw ng bawat isa sa atin ay magbalik loob sa Kanya, magsisi sa kanilang mga kasalanan upang hindi sila mapahamak. And so God is so patient with us. And let's look at some of the verses that speaks of the patience of God. Psalms 103 verse 8, sabi niya, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Tatlong bagay makita natin sa verses na yan. Mga kapatid, ang Diyos hindi madaling magalit. How about you? Hindi nananatiling galit. Kung nagagalit man siya, hindi siya nananatiling galit.
at hindi siya nanunumbat. Yan po yung ating Panginoon. At kailangan kung nais po natin na tularan siya and we want to imitate Him, we have also to practice this. Kailangan hindi ka madaling magalit. Dapat i-apply mo yung patience in your life. Another continuation of verse, hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating mga pagkukulang. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit at lupa, ganon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. How high is the heaven is above the earth. Yung ating mga matatanda, dati mayroon silang ginagamit na term. Dapat daw pahabain mo ang liston mo, ang kordon mo. Ibig sabihin, you extend your patience. Make it long. Kagaya ng patience ng Panginoon, mula lupa hanggang langit o langit hanggang lupa. Ganun kahaba. Dapat yung ating patience. When the Lord talks to Moses, He revealed Himself to him. At ito yung sinabi ng God in Exodus 34, 5-7, Then the Lord came down in a cloud, stood there with him, and proclaimed His name, the Lord. In verse 6, He says, And He passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and in faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. Of course, God is slow to anger. God is gracious, abounding in love. He is faithful. He maintains His love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin for long, from generations to generations. But take note of this, yet He does not leave the guilty unpunished. Pinaparusahan Niya ang mga nagkakasala. Hanggang saan? Hanggang sa ikatlo, ikaapat na generation. In Numbers 14:18, ganun din sinasabi, the Lord is slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. So mga fathers, kailangan talaga dapat ay tama yung ating ugnayan sa Panginoon. Take note that yung kasalanan ng ama ay talagang hanggang doon sa kanyang mga kaapu-apuhan. Sila will be affected. That's why if you are a father, Happy Father's Day again ulit sa lahat ng mga tatay. Be serious about this. Be serious in your relationship with God. Kung kailangan mayroon kang pagsisihan ng mga areas ng buhay mo, pagsisihan mo. Or else, pati mga anak mo, mga apo mo ay kasama doon sa magiging punishment ng kasalanan yan. So God has been incredibly patient with us through the generation, from one generation to the other. Pero nakita nyo ba, kapatid, ang isang katotohanan sa mga verses na to, na ang kasalanan, hindi po pwedeng palampasin ng Panginoon pag walang pagsisisi. There will be punishment for every sin, every guilt na nagawa po natin. Of course, gustong-gusto natin yung portion na God is slow to anger, abounding in love, as far as the east from the west. So far, He removed our transgressions from us. Gustong-gusto po natin yon. But take note also that the Lord is serious about it, that He punishes our sins if we are not repentant. Though God is patient with us, if we are not willing to repent, then there will be consequences of whatever things, mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon na patuloy po nating isinasabuhay at ginagawa sa buhay po natin. And there are many other verses, truth na nagre-reveal, mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos ng pagtitiis. He is so patient with us. He is so patient with you and with me. And that's why it's a wonderful reminder for all of us na kung kailangan, may mga kailangan pa tayong dapat baguhin, bigyan pansin sa ating buhay, do not, of course,
abuse the patience of God. If it's your time now to come to the Lord and to repent of your sin, bumalik po tayo sa Kanya at pagsisihan po natin yung ating mga kasalanan. Of course, is still the truth. God is patient with us. God is a God of patience. That's why it's a must for all of us, His children, to also display patience in our lives on a day-to-day basis, especially in our dealings with people and in our dealings with difficult circumstances sa buhay po natin. In 1 Peter chapter 2, kita ko po dito that patience has connection to our calling as children of God. We are exhorted to persevere and to be patient with all circumstances. Sabi niya dito, Peter 2, sabi niya, maipagmamapuri ba kung kayo ay nagtitiis ng hirap, ng pambubugbog dahil sa paggawa ng kasalanan? If you are suffering now because of sin, if you are experiencing difficult situation, because you are living a life that is displeasing to the Lord, is it something na kailangan mong ipagmamapuri? Ngunit kung kayo ay nagtitiis ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Verse 21, ito'y sapagkat tinawag kayo sa ganitong bagay. Si Kristo man ay naghirap alang-alang sa atin at nag-iwan sa atin ng halimbawa upang kayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang. We are to be children of patience. Christ is our model. That's why sabi niya, Jesus Christ nag-iwan sa atin ng halimbawa upang tayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang, sa kanyang mga yapak. We are to imitate Christ, the way He exercised patience during the time that He came. Of course, the patience of God from generation to generation, that even Jesus Christ, kung babasahin po natin yung Ebanghelyo, pag-aralan natin ang buhay ni Christ, how He deals with situations, with people, at talagang nakakitaan po siya, nakita po sa Kanya, ang karakteristik na to. Patience, mapagtiis, mapagmatiis. And so the challenge for all of us, for you and for me, kapatid, ano man yung sitwasyon na darating at pagdadaanan natin sa buhay, let us just imitate Christ, the way He lived His life. In this area, ano pong sabi sa verse 23? Nang alipustahin siya, hindi siya nang alipusta. Nang naghirap siya, hindi siya nagbanta. Sa halip, ang kanyang sarili ay ipinagkatiwala niya sa Kanya, sa Father, sa Ama, na humahatol ng matuwid. Patience is a major characteristic of our God. And that should also be our character. It should also be one thing na kakitaan sa atin, makita po sa atin, dahil tayo po ay tagasunod ng Panginoon. And we really endeavor to pursue an intimate relationship with God, to be like Him. Ito po yung ultimate purpose ng Christian life. We are not just saved, we are not just to be saved in the Lord, but at the end, ang titignan po natin, tayo ba ay talagang namumuhay na kagaya ng Panginoon? Tayo ba ay sumasampalataya? Tayo ba ay nananalig? Kagaya ng ating discussion with peace and joy. We can have that in all circumstances. Even sa gitna ng mga matinding pagsubok na pinagdadaanan natin, we can rejoice. We can have the perfect peace of God. Why? Because, kagaya ng ating Panginoong Jesus, pinagkakatiwala natin lahat sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ang lahat ng sitwasyon. Why? Because God is sovereign. And we have that 100% trust and confidence in His person as our God, because God is perfect. And so we can be patient with circumstances. God forbid, of course, na mapagdaanan natin yung pinagdaanan ni Christ. But hindi po malayo na pwede nating pagdaanan yung mga ganong similar situations in our lives where we will be persecuted. Alipustahin ka. Pagtatawanan ka. Pahihirapan ka.
dahil ikaw ay namumuhay ng tama. But in those situations, in the midst of persecutions and sufferings and attacks from people, maybe people who are hard, you can be patient with them. Kagaya ng ginawa ng Panginoon, dahil kanyang pinagkatiwala ang kanyang sarili sa Diyos Ama na humahatol ng matuwid. And for all of us, children of God, disciples of the Lord, pag sinasabi mong ikaw ay totoong anak ng Diyos, disipulo ni Kristo at nagnanais na talagang tularan ng Panginoon, tularan mo siya. Paano siya namuhay, na nandoon yung nakahandang magtiis anumang sitwasyon sa kanyang buhay. And this is, pabalik-balik nating sinasabi, very important for you and for me and for all of us because it is the fruit of the Spirit. Kailangan po itong ma-produce, makita sa buhay natin upang ipakita natin sa mundo. Patunayan natin sa mundo na tayo nga ay totoong mga totoong anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo. To close this message, we have this challenge. God is patient with us and He wants everybody to be saved. Araw-araw, tayo po hinihintay ng Panginoon para magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. At kung ikaw ay hindi pa bumabalik sa ating Panginoong Jesus, maaring isa yan sa mga reasons bakit ang Panginoon ay hindi pa ibinibigay yung karampatang paghuhusga na nararapat sa mundong ito na makasalanan. Dahil kapatid, hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan. Hindi ka pa nagbabalik loob sa Panginoon. This is now your time. God is waiting for you patiently. All this time, all these years. It is now time for you to go back to Him. Yung maring ikaw ay isang kapatid na dati ay masigasig, mainitin sa paglilingkod sa Panginoon, nandoon yung passion, nandoon yung desire, energy, but now nanlamig ka sa hindi namin alam na kadahilanan. Kapatid, kung nataon na nandito ka, kasama ka namin sa oras na to, the Lord speaking to you, come to Jesus, go back to Him. Renew your commitment. Renew your relationship with Him. God is patiently waiting for you up until this time. Second, the blessing of patience are not necessarily outward and physical, but it's more on spiritual and inner, deep in our hearts. And the Lord wants us to have this attitude so that we can experience perfect peace of mind day by day as we live our lives. And there will be many blessings that we can experience with God as we exercise patience in our lives. Brothers and sisters, let us imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Yes, we can. Amen? Because the Bible says, the Bible promises us, exhorted us. And the early believers, that's why lahat ng kanilang pinagdaanan, lahat ng kapighatian sa buhay, lahat ng hirap, ay sila'y nagtiis, naging patient sila. Because they trusted in the Lord. They believe in God. At sa pamagitan ng pananampalataya, yung iba, literally, physically, nasilayan nila, natanggap nila, yung iba hindi. Nevertheless, they never stop walking, living by faith, and with patience as they inherited the promise of God. This is the message for all of us today. My dear brothers and sisters, God bless us all. Let's bow down our heads and pray. Our Father in heaven, we praise you and thank you for your message to each one of us. Thank you, Lord, that it is the fruit of the Holy Spirit. Patience is being worked out deep in our hearts by the Holy Spirit. Lord, we submit to you. We acknowledge, Lord, that many, many times, oftentimes, most of the time, in our dealings with people, and most especially with difficult circumstances and favorable situations in our lives, ay hindi po kami nakahandang magtiis, Panginoon. Kami po ay nagiging impatient. Kami po ay naiinis. And many, many times, ito po ay nagre-resulta sa hindi magandang ugnayan
sa aming kapwa, sa aming mga kapatiran. Tulungan mo po kami, Panginoon, through the situations na inaalaw mo po na mangyari sa aming buhay, na kami po'y matuto na isabuhay ito because Jesus Christ is our perfect model. Thank you, Lord. Thank you for your message to each one of us today. We give you glory and praise. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen.